Fish on tayo, bangos good size. Uy, 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 huwag ka dyan. Uy, huwag ka dyan. Sa damo mo, baba. Laki na na, kepo mo na talaga. Talo mo ako ngayon. Mangilo rin to, mangilo. Malaki na yan. Ayan o. Utok na yun. Yan sa damo mo, baba. Gusto mo ng salok? Oo, asa mo yung salok? Kaya lang pagtaas mo lang sa salok. Oo, okay lang yan. Good size na rin. Oo, mangilo nga. Nakapumintas ano. Hindi. Yung tatalo dito. Ayun. Hindi naman ganun kalaki ha, pero kailangan naman pagod muna. Improvise na salok. Kailangan mapagod muna. Oh. Shoot. Good size na rin. Ayos. Isang kilo yan. Hindi abot. Ano lang, mga 800. Mga 700 to 800. Ayun, fish on na naman tayo guys. Mangilo na naman to. Ayun. Medyo malaki. Ayun, mas malaki to din sa ano. Oo. Ayun o. Ayun o. Yan talaga, mangilo talaga yan. Uy, i-shot mo lang, ma-shot mo lang. Wait lang. Buti mag-ay. Naku, patay. Uy. Grabe. Wait lang, master. Wait lang. Ayan, master. Ang liit kasi panalok natin. Ayun, shoot. Ayan ang mangilo talaga. Ayan na. Oo, ayan. Ayan, mangilo. Ayan o. Uy, babae. Ayos. Pangalawa. Ayun, magandang tanghali mga master. Yan, kung napapansin nyo ay nandito na naman tayo sa pond. Yun. Kung familiar kayo sa pond na to ay binabalik-balikan nating pond. Ayun, dito tayo kay Aling Nene. So yun guys, dito naman tayo. Bumalik tayo ngayon kasi gagawa tayo ngayon ng bangus rig sit up na nire-request sa atin ng ating ibang mga master, yung pang 8 feet naman daw. So yun, yun guys, gagawin natin to kahit mahangin, makahuli tayo o hindi, okay lang, basta magawa natin yung setup na yun. At siyempre itatry din natin, pero i-upload ko pa rin to guys kahit hindi tayo makahuli, para lang malaman din ng ating mga master na gumagamit lang ng mga 8 feet to 9 feet na hindi sanay gumamit ng mahahabang rod. May share din natin yung para dun sa rod na yon, yung setup na yon. So yun guys, maglalagay din tayo ng pambangus na yung mahaba natin, ilalagay pa rin natin, tsaka magtatry tayo magtilapia din kung ano. So yun guys, stay tuned lang, at syempre maya maya lang ay uumpisa na natin yung tutorial natin. So yun, sana masundan nyo guys. Sana matutunan nyo. Hindi naman sa magaling ako dito sa na to, pero base sa experience ko lang guys na aking nagawang setup is goods naman at nakakahuli to. So yun, abangan nyo lang guys, at mamaya at gagawin na natin yun. Hey guys, mag-i-start na rin sana tayo ng tutorial guys, and biglang may kumagat sa ating malaki. Ayun o, ito pagod na. Ayun o. Ganun din. Pagod na rin. Silakin lang. Mga 1 kilo guys. Ayan, mga 1 kilo. Naka-video tayo kay master kasi ayun, nag-set up na tayo dun para makuha natin yung ayun happy okay. Champion na naman. Ayun yung champion kasama natin. Ayun, sana tayo kasi mag-tutorial lang tayo kaso biglang kumagat pero mamaya mag-tutorial lang tayo. Ito na, good. So mahangin pa yan. Ayun, thank you. Namatay. Hindi, ayos yan. Okay. So yun guys, bali mag-i-start na rin tayo.
So syempre ang kailangan natin pag nag-start na tayo, kailangan natin floater. Yun, yung floater pala na gagamitin natin guys. Sabi na, siguro dapat 15 or 20 grams, ganun lang. Huwag na tayong lumagpas doon dahil masyado ng laki or mabigat. Kasi ang purpose lang naman nito is palutang lang ng pain. Kahit lumubog to, nahatak ng okay lang. Kasi purpose natin ay palubog lang paangat lang ng pain natin. Kaya syempre, sinker. Yung sinker gagamitin natin pagka 8 feet lang is number 15. 10 or number 15. Hindi ko alam kung mga mga 50 grams siguro to guys. Tapos syempre dalawang swivel gagamitin natin. Tapos hook natin, mas maganda 3 hooks lang gagamitin natin guys pag mga 8 feet para hindi masyadong dikit pag apat. Tapos syempre leader line natin na gagamitin is mga 30 pounds. Yun ito kasi gamit ko ngayon guys 30 pounds tapos 470 mm. Ito yung dabis na pambangos, mga pambangos ko ito. Number 8, kung hindi nyo makuha yung number 8 na lang, number 8 na line, monoline o kaya fluoro, pero mas maganda fluoro kasi pambangos lang naman guys. Tapos yun, kailangan natin ng beads kasi may ibang style tayo na gagawin. Kailangan natin ng beads. Yan So mag-start tayo dito sa may floater. Mag-start tayo sa may floater guys. Banda, ayan So gagawa muna tayo ng T-nut. Tapos yung T-nut natin guys, ganito. Bago tayo mag-start ng isa, kasi mag-allowance tayo dito ng hanggang dito sa balikat. Mula dulo ng daliri hanggang balikat. Tapos dito tayo mag-start ng T-nut. Kahit yung mga lang guys, mga simpleng T-nut lang. Huwag tayo masyadong mag-T-nut na kasi hindi naman natin kailangan ng sobrang kapal na T-nut kasi para hindi masyadong pansinin ng isda. Yan sa akin 3-4 lang, ganyan. 3-4 lang na ikot. So, yan. Sundan nyo na lang guys, makikita nyo naman to. Tapos yan gawin natin T-nut tayo. Yun, ilan lang, 5-6 na ikot, pasok na natin kasi lock lang naman natin to sa T-nut. So yun, yan. Tapos kapag gagawa na tayo ng umpisa ng start, kaya hinabaan natin to guys kasi dito tayo maglalagay ng floater. Yung style ko kasi ng floater ganito na guys, lalagay tayo ng beads. Pag naglalagay tayo ng beads, yan para ang ginagawa naman ng beads na to, para pag nilagay natin ng floater dito hindi siya lulusot. So yan, lagyan na natin yung floater. So yan So yung floater natin, na rin to, naglalaro to dito sa taas. Naglalaro na to sa taas, yan guys. Yan Yan. Pero pag nasa tubig na yan, sasagad yan dito sa ating swivel. So yan, kung makikita nyo guys. Ayan So maglalagay na tayo ng swivel. Kaya naman may swivel guys, kasi alam nyo na malikot yung isda. Kailangan maglagay tayo ng swivel para hindi gulo yung natin masyado, hindi guguluhin ng isda masyado. Yan. Tapos yung paglagay niya ng swivel guys, kanya-kanya naman tayo ng stylo sa pagtali din sa swivel niya. Basta ang magiging distansya niya guys, pag natali niyo na yung swivel tsaka dito sa unang hook is dapat mga hanggang siko lang. Yan, ganyan Ayan, hanggang siko lang mula sa unang hook. Sa kanya nyo ngayon pagbuhulin yung sinker. Kaya naman nagkaroon tayo ng allowance kanina ay yung bulin yung swivel. Kaya nagkaroon tayo ng allowance kanina hanggang sa balikat kasi yun na yung pangbuhol natin dito sa ating swivel. So yan kanya-kanya naman tayo ng estilo guys at paano natin ilagay yung swivel, yung pagtatali nyo. So yun, bahala na kayo dumiskarte nun, basta ako ganito lang. Tapos naglalak lang ako ng 1-2 taas, baba, ganyan, taas ulit para mas matibay. Nasubutol na. Yan. So magiging ganito na yun guys. Yung isang floater ay yung isang sima natin hanggang swivel ay nagra-running to. Ayan, nagra-running siya para hindi na siya hassle doon sa mainline mo. So ito na lang ilalagay mo sa mainline mo. So yung floater mo nakapix na sa ilalim. So hindi ka na
adjust dun sa ibabaw. Ayan, ito na naman. So dito sa pangatlo natin, sa pangalawa natin, sa pangalawa ng sima natin, ganun pa rin guys. Yun o, hanggang siko lang. Yung pangalawa natin, hanggang siko, gagawa ka naman ulit ng pinat. Yun. Para alam nyo din, pang 8 feet to guys ha, 8 feet to 9 feet. Pwede nyo rin tong gamitin dun sa mahabang rod kung gusto nyo, kasi papasok at papasok pa rin ito dun sa ano. Pero itong setup na to, pang 8 feet talaga to, para hindi sa mahirapan magpukol. Kasi yung ginamit natin dun sa mahaba, kung yun ang gagamitin sa 8 feet ay hindi pwede, dahil mas mahaba yung setup natin na yun eh. Kaya nagtatlo lang tayo dito sa ano, kasi syempre para makabawas tayo ng taas, para makuha din natin yan. Ayun o, hanggang siko pa rin siya guys. Pangalawa na, ganun din sa pangatlo. Pangatlo natin hanggang siko pa rin. Ayun o, gawa tayo ulit ng pinat. Yan, madali lang guys, madali lang. Pero itong setup na to guys, sa totoo lang, hindi naman ako magaling, hindi ako ano, pero sinishare ko lang sa inyo yung setup na kung ano yung mabisa talaga para dito sa bangus na to, pambangus na to. Kasi guys, dito sa ano, dito sa mga fish pan, kadalasan naman ay ano, tawag na to, kadalasan ay malalalim. So bihira ang fish pan na mababaw. Kadalasan sa ano ko dito, kadalasan mga 4 feet pataas, kadalasan yan 7 feet, 6 feet, 8 feet, yun yung mga ano. So ayun, dito pa lang sa rig natin mahigit 1 metro na. So kaya pagdating dito sa ano natin, sa yan na, nakatatlo na tayong hook, tatlo na. Pagdating naman dito sa pang ano, sa baba, kahit hindi mo na sukatin sa baywang guys, sukatin mo na lang na 1 metro mula sa dulo ng daliri mo hanggang sa dibdib mo, gitna ng dibdib mo. Yan. Saka ka ngayon maglalagay ng tawag nito ay sinker. Yun, magpuputol lang tayo dito konti, mag-adjust ng konti para dito sa pantali natin dito sa ating swivel. So siyempre lagyan niya pa rin ng swivel guys, para pag ikot ng ano, pag umikot-ikot yung mga sinker natin o yung isda, hindi masyadong pupulupot, dahil tawag nito, may swivel tayo. So yun naman ang purpose ng swivel natin, para hindi magkagulo yung ano natin, hindi magugulo yung tawag nito, mga setup natin. So yan, lagyan lang natin guys ha, kasi na kayo medyo nanginginig yung kamay natin. So yun nga pala, shout out nga pala sa nagsasabi sa atin na kahit anong setup daw makakahuli naman daw, kasi fish pan daw yung ating pinamimingatan. Pwede naman, may tama naman siya doon, pero wag niya ismulin. Diba, wag niyo lang ismulin yung mga ganitong fish pan na mga malalawak, na kahit napakaraming isda rito guys, hindi kayo basta-basta na makakahuli. Ayan, sinasabi ko lang kung ano pong totoo. Kahit napakaraming isda dito, kasi fish pan nga, lalong lalo na dito kay Aling Nini guys. Kung napapansin nyo dito, napakaraming nagrereklamong mga master natin na hindi sila nakakahuli. Alam nyo bakit? Dahil sobrang lawak kasi dito guys, maraming isda dito sa Aling Nini. Sa sobrang lawak niya, parang naging wild na yung mga isda rito. So kaya ganun ang nangyayari guys. Kaya yung mga isda, kahit marami, hindi natin napapapagat basta-basta, lalong lalo na ganito mahangin, mahirap guys. Kaya ganito, kaya tayo gumagawa ng setup, inaano natin yung setup na kung ano ba dapat na makagat sila. So ang na-discover natin is yung bottom setup, na ganitong setup na up and down, na ano, magkakalagitnaan kasi pagbangus. Kasi kaya naman purpose natin na hindi natin nilalagyan dito sa baba. Ayan lagyan na natin ng sinker guys mula sa sinker 1 metro ang nilagay natin na walang sima, kasi nga po para pag bumaba yung sinker natin sa baba, nakadrop kasi to guys buko. Janitor lang kasi ang kumakagat, kasi diba na kung alam nyo naman, ang bangus kadalasan ay nasa kalagitnaan yan at sa taas. So kaya ganito ang setup natin. Yun ito na, ayan kung makikita nyo to guys, ayan, ganito. Yan, mahaba. Kumbaga, nakapag-sit up tayo ng 1 tip pa mahigit. Ayan.
So goods na goods to para dun sa 8 feet natin, diba? Yan oh. Ngayon ito na yung mga ano natin guys, paglagay ng ano to, sima, diba? Ayan guys, so papakita ko lang sa inyo ulit. Ayan ha. Ayan, hanggang siko, mula floater hanggang sima na isa. Ayan, mula siko yan, ayan o. Ayan. Tapos pangalawa, ganun din, hanggang siko rin. Pangatlo, ganun din, hanggang siko din. Tapos pangatlo, 8 feet lang, tatlo lang gamit natin kasi yung sa malaki natin is 4. So tatlo lang gamit natin, tapos 1 metro doon sa ano natin. May lagpas ng konti. Sinukat natin dito sa ano natin, sa bewang natin. Ayan guys, hanggang bewang din yan guys. Ayan, kung makikita nyo, hanggang bewang din yan. Ayan, hanggang dito pa rin yan sa bewang natin, yung sukat na yan. O diba? So ang kaibahan lang, ginawa natin tatlo, pero ganun pa rin ang distansya para makahuli pa rin tayo guys. Ayan, kung alam nyo naman yung purpose, diba, kung bakit ganito ang ginagawa natin. Yung iba nagrereklamo guys na mahirap daw ipukul, wala bang ibang setup na. Sabi ko ganun, yun na nga po ang sinasabi natin, kaya ganun po talaga ang gagawin natin kasi dun po talaga tayo nakakahuli. Katulad ng iba nagrereklamo hindi nga nakakahuli kasi nga po hindi po tama yung setup. So kaya tayo gumawa ng ganito kasi dito sa setup na to, dito natin na-discover na dito sila nakakagat, kumbaga. Dito natin sila nahuhuli sa setup na to kasi nag-i-steady lang to sa taas na yun, sa ilalim eh. So ito yung tinatawag na bottom setup. Yun oh. So sana guys, may natutunan kayo at saka syempre sana nasundan nyo. Ngayon ang paglalagay ng sima guys, kaya hindi ko na ipapakita sa inyo, ay alam nyo naman yun eh. Kumbaga ito, puputulin nyo lang nyo, diba dalawa to guys, puputulin nyo lang to. Ayan o, puputulin nyo lang para maging isa lang siya. So dito na kayo mag-a-adjust ng ano. Ito lang isa papakita ko sa inyo pala guys. Ayan. Kasi yung ano natin matagal talaga kabit to kasi wala tong butas. So yung iba lang ang gumagamit ako nito. Pero hindi lahat gumagamit nito dahil nga hinahirapan sila. So ngayon sinusukat ko yung guys dito. Ayan o. Ayan na, makikita nyo rin naman eh. Ayan o, mula sa gitnang daliri hanggang sa dulo, dapat hanggang dyan lang. Huwag nyo masyadong taasan. Ganyan lang distansya. Ayun, 3 inches wala. Yung ano natin ng daliri, yun, 3 inches nga lang. Ayan, 3 inches lang. Ayan, ganyan lang guys. Tapos kabit nyo lang ng sima. Ganyan lang sa ano. So ayun, lagay ko lang tong sima natin. At syempre mamaya tatry natin kung ayos ba yung ating gawa, kung ano ba. Sana kung may try natin ng makagatan para makita din natin kung effective ba. Pero may huli to wala guys. Pupost natin to para makita nyo rin na yung mga master natin na nagre-request para dito sa 8 feet to 9 feet na rig, bangus rig setup natin. So ayun guys, stay dyan lang at iti-testing natin to mamaya. Yun o. So yun guys, kinakabitan natin dito sa rod at syempre tatapusin natin yung ano, tapusin na natin yung ating paglalagay ng hook. Ayan, habang ano pala guys, naglalagay tayo ng hook. Ayan, habang naglalagay tayo ng hook, nais ko lang pala kayong pasalamatan guys sa ano, sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. At syempre malaking tulong yung inyong palaging panonood. At sa lalong lalo na guys sa mga master natin, ng mga ano, yung mga silent viewers natin na mga nagsi-share ng ating mga video, yun no. Napakalaking tulong po. At saka syempre sa mga nanonood po na walang skip sa ads, ayun guys, napakalaking tulong po para sa akin yun. Doon po tayo nakakaipon na kahit papano doon tayo nakakaipon ng ating masasahod. Syempre kaya naman tayo nagbablog para syempre ang hinahangad natin ay makasahod din tayo sa YouTube. So yun na nga guys, i-share ko lang din sa inyo. Ngayon ay ako ay nag-aantay na lang ako ng release ni YouTube kasi na-reach na natin yung $100 sa YouTube. So ayun, inaantay na lang natin yung payment. So may by schedule po kasi yun guys, hindi naman basta-basta na ibibigay agad ni YouTube yun. So syempre may mga requirements din siya na para makuha nyo yun. At saka syempre tawag nito, may schedule yun, by schedule yun kung kailan. So yun guys, nais ko lang malaman ninyo na dahil sa inyong suporta, sa inyong malaking suporta sa akin sa walang sawang suporta na ginawa nyo,
Ayun, sa lahat ng mga nanonood ng ating vlog, ng walang skip ng ads, yun, laking tulong. Kaya yun, na-reach na natin yung unang sahod natin, yung unang masasahod. Oo, hindi pa natin hawakan guys, hindi pa natin hawakan. Pero andun na, nag-notify na sa akin si YouTube na yun na nga, na-reach na natin yung ano, nakuha na natin yung $100 na minimum niya na masasahod natin. So yun, antayin lang natin yung schedule natin. So yun, maraming salamat pala sa inyo guys. Talagang power kayong lahat. Sana andyan pa rin kayo palagi. Siyempre ito na yun, tuloy-tuloy na to guys. Tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na yung ating, siyempre sa ating pag-ano dito sa YouTube. Magkaroon na rin ng saysay yung ating pinaghirapan. So yun, hindi naman natin yung makakamit kung hindi dahil sa inyo guys. Yun. Maraming salamat sa inyo guys. Tuloy lang natin to para magawa na natin at ma-testing na natin to mamaya. So yun guys, tapusin ko lang to at mamaya ihagis na natin to. Yun So yun guys, ayun, papakita ko lang sa inyo. Yun gawa na. Gawa na yung ating bangus rig setup pang 8 feet yun hanggang reel yung ano natin yung ating sinker hanggang dun sa dulo. So goods na goods to pang ano dito setup natin. Ayun pero hindi pa yan sagad totally So yun, natatry na natin to. Ayan nga pala guys, nais ko lang pasalamatan si Sir Henry Gu, yun, si Liz Gaming, yun walang sawa pong nagsusupport sa atin yan guys. Walang sawang nagsisend sa atin ng ano yan, tawag na to, super thanks, yun maraming salamat po sir. Sa inyong bawat panood sa ating video ay lagi kayong may mga super thanks yun appreciate po natin yan. Maraming salamat po, God bless po. Sana dumami pang kagaya sa inyo. Yun alam naman natin yung mga iba nating mga subscriber sa mga nanonood sa atin full support yan kahit hindi sa mga ganong bagay. Sa panonood lang at saka sa mga pag-share ng ating vlog ay malaking bagay po yan para sa atin. Yan, maraming salamat. At syempre i-testing na natin yung ating gawang setup para doon sa 8 feet to 9 feet. So ayan na guys yung ating setup. Ayun pakita ko lang sa inyo kung gaano siyang kahaba. Ayan, ganyan siya kahaba guys. Yung ating gamit is 8.6 na rod yung binigay sa atin ni Sir Dennis guys, kung naalala nyo. Ayun yung isang setup na to yung Pioneer na 8.6 na uluwa. Yun, hanggang reel yung sinker natin. Goods na goods to pang hagis guys ng 8 feet na setup natin. So yun, painan na natin. Wag na natin patagalin guys. Yun nalagyan na natin ng sima. Wag na natin patagalin at syempre excited na rin ako kung makakadali ba to kahit sobrang hangin. Ay, lakas ng hangin guys Pero kanina habang magsi-setup sana tayo yun goods na kaagad. Kadali na kaagad yung ating pambangos. So ayan syempre, at may mga kasunod pa yan kahit mahangin. Yun natin. Yan, try na natin pukol. Ito natin pukol yan. Ayun marami nagsasabi mahirap daw ihagis to, pero hindi. Yung baga parang i-swing nyo lang to guys. Medyo i-swing nyo lang para hindi masyadong mahirap. So ito na, try na natin. Yun huwag nyo lang kalimutan mag open bell. Yan Ayan, isa natin kahit mahangin. Diba? Lagpas ka natin yung pukul natin kahit mahangin nasa pag na lang yan guys nasa pag adjust na lang yan sa pagpukul natin sa So ayan, yan katulad niya mahangin, medyo mahangin ganyan, hayaan lang natin medyo laylay konti. Check natin yung drag kung ano ba. Ayan huwag masyadong maigpit guys kasi para hindi tayo maputulan. So ayan, okay na yan. Ayan guys, okay na yung setup natin na pang 8 feet to 9 feet. So yun, antayin na lang natin kung makakadali pa tayo kahit mahangin. So yun, tingnan natin kung makadali yan. Stay tuned lang at tayo ay kakain muna at nagugutom na ako guys. Ayun. Ayan guys, fish on to. Fish on yung isa natin.
Ito malayo kasi to guys, ito talaga ang advance dito sa mahaba ang setup natin. Nakakapukol tayo ng napakalayo. So ayun, tumalo na. So napakalayo kasi ang bangus dito guys, kalayo talaga. So pantayin lang natin yung setup natin na isa kung makakahuli pa yun. Yung ating bagong setup, pero makakahuli din yan guys. Tayin lang natin. Ayan o. Oh, good size ulit to guys. Good size ulit to. Saan kaya natin to iland? Hindi, malaki-laki din to guys oh. Ano? Uy, huwag ka dyan. Ayan, laki din to. Oh. Uy, lolo. Laki. Mangilo. Ayan guys. Grabe, halos mabali yung dulo ng ano natin. Ha? Laki. Oh, ayan guys. Malaki na naman yung kadali natin oh. Ayun oh, ayan yung isda pala. Alaling nini, ang lalaki. Oh, yun oh. Oh. Ayan na guys, yung tutorial natin. Ayan na, kinagatan na. Ayan, eto na guys. Effective ba? Effective. Ayun o. Hindi na malayo din kasi yung pool natin nito guys. Effective din. Ayan na. Hindi pinatagal guys, hindi pinatagal yan. Ayan o. Naunahan lang siya ng mahaba pero hindi rin siya nagpahuli dito. Ayan. Ayan. Oo, diba? Ayan guys oh. Pupo ka dyan. Yan oh. Angat na natin to. Angat natin papagatagalin. Baka sumabit pa eh. Baka sumabit pa. Yun oh. Good size. Ayun guys oh. Diba? 8 feet. Pang 8 feet natin. Na 3 hooks. So yun. Effective. Ayan oh. Ayan. Ayan guys, para makita nyo. Ayan o. Ayos ba? So yun, ayos. So ayun. Ayun oh, napakabisa guys, napaka-effective din ng ating setup na to. So yun, yung hook pala natin guys, para sa kaalaman ninyo at hindi ko rin nasabi kanina. Pag Shopee hook ay number 12, 11 to 12 ganon. Pag ano naman guys, pag branded hook naman tayo is number 6, 5, number 5 from 5 to 6 pagka branded hook tayo. Halimbawa mga owner brand or mga Gamakatsu. Itong gamit kasi natin guys is circle hook. Circle hook siya na number 6. Ayan. So itong gamit natin na pambangus. Medyo malaki-laki sana no, na number 6. Kaya ito yan ang ginamit natin. So yun, hagis na natin ulit to. Tingnan natin kung makakadali. Guys, fish on na naman tayo. Fish on na naman tayo. Dito naman sa kabila. Dalawa, isang baby, isang malaki. Ay, nakawala yung baby. Ayun na. Yeah. Buti nakawala na yung baby para hindi na siya masaktan. Ayun oh. Ito guys, liligpit ko na rin to. At syempre na okay na tayo sa huli natin. At saka syempre natry na rin natin yung ating tutorial. Yun kasi guys, ayun oh. Ang tataba ng bangus dito. Bago kasi tayo nag-tutorial guys ay nagtaw-taw na rin tayo kanina ng ano natin, itong rod natin. Ayun, kung napapansin nyo ay may mga nahuli na tayo kanina. So nakarami na rin tayo ng bangus. At siyempre hindi naman natin kailangan na sobrang daming bangus. So ngayon ang gawin natin, kumuha lang naman tayo ng ating pang-ulam, pang-ihaw at saka pang-kilawin. At na-miss natin tong bangus, diba? So yun.
Ayun guys, papakita ko lang sa inyo. Ayan, marami na rin tayong huli kasi nauna na kasi tayo nagtaw-taw kanina. Ayan. Yun, ayan oh. So ayan. Ayan, ilang piraso din yung natira sa atin? 6. So kasi kanina guys, meron na rin tayong ibang huli, binigay natin dun sa ibang mga kasama natin na nagpipishing dito na hindi mga nakahuli. So ayun, ayos, nice na. Binahagi natin sa ating mga kasama. So ayun, antayin natin yung isa pa kung liligpit na natin ito muna guys. Sulit na tayo dun sa grabe kasi lakas ng hangin. Ayan, tsaka yan, ginulo na rin yung ating sit up. Ayan, magpapalit pa nga siguro ito. Ayan o, ay, hala, hindi lang pala yung dalawa. Bakit may putol dito? Ayan guys, oh, naku, baka malaki pa yata yung kumagat na isa pa guys. Dahil nagrambulan na siyang kumagat oh. May putol pa tayong isang sima dito, hindi naman sumabit eh. Or tumama sa buntot, pwedeng ganun. Pero grabe lakas ah. So ayun, ligpitan natin to guys. Wala na tayong magawa dito, sira na eh. Ayan guys, hinihingal tayo. Iniwan kasi muna natin saglit kasi nakuha tayo ng ng pagkain ng ating rabbit. Kinagat na, sana nandyan pa. Kanina pa yun. Sa tingin ko wala na. Pag wala na, aligpit na tayo. Wala na talaga. Ayan, wala na talaga guys, nakawala na nga. Nahinto yung galaw eh. Ayun na. So ayun, iligpit na natin to guys. So ayun, ano na kasi tayo nakarating dito guys, tanghali na. Tapos nag-start tayo ng tutorial natin is hapon na. Yun, hapon na tayo naka-start ng tutorial natin. Pero goods pa rin. Sabi ko nga, makahuli man to o wala, is ipopost pa rin natin to. Ayun, may pumasok doon, laki. Post pa rin natin to, upload natin to kasi para dito. Ito sa mga nagre-request ng ating bangus rig setup para sa 8 feet. So ayun, ito na yung ating bangus rig setup para sa ating 8 feet. So yun guys, ayun oh, sakto lang naman guys oh. Hindi siya mahirap ipukol, sakto lang. Basta sundan nyo lang yung guys, yung ating ginawa. At syempre kailangan nyo rin matutunan ng pagpukol ng maayos nito para hindi kayo mahirapan. Kasi ako, naipupukol ko pa rin ng lagpas kalahati. So hindi rin katulad dun sa gamit nating mahaba na talagang naipupukol natin ng halos agad dun sa dulo. Kaya yun ang madalas nakakahuli totally. Pero ito nakakahuli din guys. Ayan, masasabi kong effective din talaga to. So ayan guys, maraming salamat ulit. At dito na natin tatapusin yung ating vlog. At syempre, muli akong nagpapasalamat sa inyo guys, sa inyong walang sawang suporta, sa walang sawang panonood sa ating video. At yung mga nag-share sa ating mga video guys, yun, maraming salamat sa inyong buong suporta sa ating vlog. So yun, medyo may na tayo. Ayan, tulad ng sinabi ko kanina, gamit na natin yung unang pasahod sa atin ni YouTube, pero inantay lang natin yung schedule. So yun, para alam nyo rin guys kung ano na ang narating natin. Yun, nakuha na natin yung minimum ni YouTube na $100. Yun para alam nyo din. Yun, hindi natin pwede tago sa inyo yan kasi syempre nakukuha natin yan pa dahil din sa inyo, dahil sa inyong mga taga-subaybay ko na walang sawang nagsusupport sa atin. So yan, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. So yun, huling silip natin sa ating huli ngayong araw na to. So yung dito sa spot na to guys is marami pa rin talaga. So nasa tamang setup lang, tulad ng sinasabi ko pa ulit-ulit yan. Nasa tamang setup lang guys yan. Napakarami pa rin yan. Bukod pa yun sa mga binigay ko kanina guys, yung mga nauna nating kasamahan. Ayan o, puro good size yan guys yan o. Ayan, may gitsang kilo yan, isa na yan. So ayan, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Yun, maraming salamat ulit at God bless po sa lahat. Goodbye.